tuloy na pagbulayan niyo utos ng Diyos sa ilalim po ng kanyang 10 utos. Sa Exodo chapter 20 verse 8. Yung Loy, Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin lahat ng iyong gawain. yung malinaw na binanggit na ilang araw na binigay ng Diyos para sa bayan niyang Israel. 6. At sa ikapitong araw, inuutos ng Diyos na magpahinga ang bayan. Magmula sa tao hanggang sa mga nasasakupan, maging sa mga hayop na kanilang inalagaan. Yun po ang original na instruction ng Diyos na hindi po nababago yan sapagkat yung katuparan ay ang kanyang larawan at walang iba ang Panginoong Jesucristo. At dahil diyan naglaan ang Diyos ng isang araw para sa ating panahon. At binanggit po yan, ulitin natin basahin sa Hebrew chapter 4. Sa Hebrew chapter 4 verse 8 and 9. And 9. Chapter 4 verse 8 and 9. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Yahweh ang kapahingahan, ay hindi na sana nila sasalitain. Pagkatapos ng ibang araw, ay natitira pa ang isang pamamahinang Sabat tungkol sa bayan. Yan. Ang isang araw na kapahinga na inilaan ng Diyos exclusively para sa kanyang bayan, hindi para sa Gentile. So, ang Gentile ngayon, ang kinakailangan saliksikin yung kapahingahan na yan sapagkat ang Israel ang pinakaunang bayan ng Diyos na naglaan siya ngayon ng isang araw na kung binigay kay Josue yung kapahingahan na yun, wala na sana siyang inalaang isang araw para sa panahon po natin. Ngayon, paano po ang Gentile makapagpatuloy at makasunod doon sa isang araw na itinakda ng Diyos? Okay, tingnan muna natin yung Galatia chapter 3, verse 29. Chapter 3, verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo kay David, Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Yun. So nakatuwid, ang isang araw na ito na inilaan ng Diyos ay isang mana ito bilang ipinangako ng Diyos na ang sino mang na kay Kristo, ang binanggit doon, sila ay maging binhi ni Abraham. At tandaan natin, ang Israel ay magmula sa binhi ni Abraham. Sapagkat ang Israel ay mula kay Jacob, na si Jacob ay naging anak ni Isaac, na itong si Jacob ay apo ni Abraham. Ibig sabihin, kapag mana ang pinag-uusapan, kinakailangan merong legal document ang sino man para i-claim niya na siya ay maging tagapagmana. Now, binanggit kanina, if you are in Christ, kayo ay magiging binhi ni Abraham. Okay. Dito tayo mag-uusap ngayon, as a Christ believer, sapagkat tayo ay nagbabahagi ng Sabat ni Kristo ayon sa utos ng Marcos chapter 2 verse 27 na itinakda, inilaan ng Diyos ang Sabat para sa tao. Ngayon, linawin natin sapagkat ngayon
kahirapan ng espiritual sa panahon ngayon. Sapagkat ang mana, hindi siya maki-claim na kung tawagin lang isang tao as a Christian, kung hindi niya hawak at taglay yung dokumentong yon. Kasi yung word na destitution, yung kahirapan sa spiritual, kahit anong aral ng isang tao, kahit anong pagsusuri, hindi niya maintindihan ang takbo ng panahon at mga pangyayari. Like this last days, na ang 6 days, tumutukoy siya sa gawa ng tao na pagdating ng 7th day, God was rest. At yung rest na yon is hindi lang sa araw, kundi sa spiritual na kaunawaan, maging sa kanyang kaluluwa, sapagkat may tatlong bagay pinakita sa scripture, body, soul, and spirit, na datna ng Diyos na buo. Na itong kabuuhan na ito, dati siya Gentile, ngayon through Jesus Christ, magkakaroon siya ng mana. So, titingnan natin mabuti ngayon siguro yung mga matatagal na pananampalataya sa Panginoon, kung nasundan ito o hindi. Okay, tingnan natin na ipanaliwanag po ng Proverbs, okay? Sa Proverbs chapter 16 verse 4, ito po ang kanyang sinabi. Chapter 16 verse 4. Amen. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Mm. Oo, kasi ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Yan if we talk predestination, nilinaw ni Apostol Pablo yan, okay? As a Christian, as a Christ believers. In chapter 1 verse 5 ng Ephesians. Sayan natin sa Tagalog. Chapter 1 verse 5. Na tayo itinalaga niya ang una pa sa pagpupukpok na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo sa ganang kanya. Ayon sa pinagdaling ng kanyang kalooban. Sa English Bible, minagaling ng kanyang kalooban. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Good pleasure of his will, that we are predestinated in Christ. 6, verse 6. Sa ikapupuro ng kalawalatian ng kanyang biyaya, na sa atin ay pinagsadog ng matagana sa minamahal. Yan. Yung predestinated in Christ at yung pagganap doon sa pinagawa ng Diyos sa Israel, sa Gentile, through Jesus Christ, mamanahin ang mana na pinangako ng Diyos sa ating mga ninuno katulad ni Abraham. Okay. Yung mga predestinated into His glory of God, sa time natin, if we talk Sabbath, last days yan. Pag sinabing last days, you are in Christ. Pag sinabing you are in Christ, you are predestinated in Christ. So pagka predestinated in Christ ka, ang taong ito ay nabilong sa spirit dispensation and spirit time. Pag nabilong siya sa spirit dispensation and spirit time, ang spiritual crisis hindi makita sa isang tao. Pero pag nakita mong spiritual crisis sa isang tao, ibig sabihin hindi siya predestinated. Kailangan niyang magsuri. Kumbaga sa dokumento, kung may nakatago kang document, kalkalin mo. Baka nandoon yung mga testamento. Last will of testament na itong si ganito, itong anak ko, itong ganito. Itong property na ito, para sa iyo to, itong 300 square meter, 1,000 square meter naka-design ito para sa iyo. Pirma ng nagbigay ng mana. Kung saan galing, sapagkat ang Biblia,
pirmado ng Diyos. Ibig sabihin, kapag merong dokumento ang isang tao as a predestinated in Christ, dapat yun pirmado ng Diyos. Pero kung hindi niya maklaim. Itong problemang malaki mga kapatid kay Kristo. Sapagkat hindi po tayo pwedeng paasahin lang ng sino man para po paniwalaan natin ang una sinabi ng Diyos na pangako that the all these things shall be added unto us as the seeds of Abraham. Pero kinakailangan nating tiyakin ang ating mga sarili bilang Christian sapagkat ngayon sa bansa ng buong mundo, sa dami ngayong bansa, siguro meron ng mga 197 nation. Ang iba't ibang bansa ngayon ay nagkakagulo na. May Islam, may Christians, at may mga Buddhist, at may mga iba't ibang paniniwala na ngayon kasalukuyan, kung nakatira ka sa bansang Iran, talagang makakaramdam ka ng takot at pangangamba sapagkat hindi na po isang pangkaraniwang tao ang namatay para po patunayan na kayang pumatay ng sino man at ang sino mang leader o tao na bubuhay sa daigdig na ito, leader ka naman ng bansa o anuman ang tungkulin ng isang tao. Kung ano ang nangyayari mula sa naging leader, kumusta naman ang mga followers o ang bayan. Ngayon, as a Christ believers, as a Christians, kasi po, ang pagsusuri as a Christ believers, wala namang ibang naging problema ang tao kung ang hinahanap lang talaga yung katotohanan. Ngayon kasi po, mapapansin mo, ang hinahanap ng tao, agawan ng territory, property, yung conspiracy. Ngayon po, nangyayari sa buong daigdig yan hanggang sa mga religious. Kaya pagdating sa ating panahon, tuwing pinag-uusapan ang paglilingkod sa Diyos, mapapansin mo ang marami takot, nag-aalinlangan. Parang hindi siya tiyak sa kanyang sarili kung talagang siya ay nasa Diyos o tama ang kanyang katayuan sa paglilingkod sa Panginoon. Mostly, sa mga nagtuturo lang, no, sa mga nangangaral, matapang lang sa pulpito, matapang lang sa pangangaral. Pero pagdating sa worldwide discussion, hopefully, tulad sa ginagawa natin through Facebook and YouTube, iba't ibang klaseng tao ang nakamonitor, mayaman at mahirap, may katungkulan sa wala. At bawat pinag-uusapan, bawat po sinishare natin dito, ay hindi po naitago ng sino man. Ngayon, walang maikukubli ang sino man maging ang bawat bansa sapagkat ngayon, sa kasalukuyan, talagang may mga digmaan, may patayang nangyayari at hindi na po pinag-uusapan yung 38 and 45 na baril ang ginagamit kundi malalakas na po. Hindi na po pangkaraniwan yan. Ngayon kung isang tao walang pakialam sa mundo, sige bahala ka sa buhay mo. Pero kung ang isang tao as a Christ believers, kapag binigay ka ni Abraham, magkakaroon ka ng concern. At hindi lang sa prayer, matatapos ang pagpuprove ng isang Christian sapagkat ang ruler, as a God Almighty, ibinigay ng Diyos ang mga precaution sa lahat ng tao sapagkat ang destination ng evil spirit talagang papuntang habis po yan. Now, tayo as a Gentile before, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di ka bahagi sa bansang Israel. Through Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng pag-asa at pangako at magkaroon ng bahagi sa bansang Israel kay Abraham. Ngayon, sa paglilingkod natin ngayon, titiyakin natin sa pagsunod sa Diyos, dito po sa binanggit ni Apostol Pablo, susundan natin sa paliwanag niya sa chapter 8, verse 29 ng Romans.
Aklat po ng Roma. Sige, proceed tayo. Romans chapter 8, verse 29. Sapagkat siya ang mga naunang pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Yes. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yung pagtalaga ng Diyos, walang pwedeng magbago sa mga itinalaga ng Diyos. Like ni Apostol Pablo, ang tinalaga niya sa kanyang sarili bilang apostol sa 1 Corinthians chapter 1, bilang apostol ni Kristo. Yan ang destination ni Apostol Pablo. Okay. Na kahit pinatay siya, kahit sinaktan siya, kahit pinarusahan siya, yan ang kanyang destination eh. Hindi pwedeng bababago yun. Walang bukang bibig si Apostol Pablo na nagkaroon siya ng pagsisisi sa kanyang ministry nung tinanggap niya ang ministry mula sa Panginoon. So, ibig sabihin, as predestinated in Christ, ang mga bibig natin, ang ating puso, ang ating sarili, nakalaan for the glory and honor unto the Lord. Sapagkat yung one day na inilaan ng Diyos para sa believer sa panahon natin, through Jesus Christ, mana yon, hindi yan isang pagkakataon na naging Christian ng isang tao, na evangelize siya, na ganun lang kadali. Pag sinabing mana, kung sinong tagapagmana sa 100, mayroong isang tagapagmana, titiyakin na itong mga 99, katulad doon sa tagapagmana. Hindi po pwedeng tataliwas tayo. Halimbawa, si Kristo, as the image of God, siya yung katuparan ng 7th day, which is the last days, the Sabbath of Christ. Yung inilaan ng Sabbath para sa mga tao. Siya yung destinated from God na siya ngayon ang ating sinusundan. Siya ngayon ang ating kinikilalang Savior at Redeemer at katuparan ng last days ng Sabbath. So tayo naman ngayon, mga Gentile sa nagdaan, as predestinated in Christ, tayong mga itinakda ngayon, ipinakita dito na hopefully lahat ng tao, katulad po sa sinabi ng Scripture, sapagkat ito po ay hindi na po matanggihan sapagkat binanggit sa aklat ng Revelation chapter 3. Tingnan nga natin muna sa verse 13. Revelation chapter 3, verse 13. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, ibig sabihin, ang mga taong mga nagtuturo, mga nangangaral, leading by the Holy Spirit or leading by the Holy Spirit, sa paliwanag ni Apostol Pablo, lumakad ayon sa lakad ng Espiritu. So, itong mga predestinated in Christ, kinakailangan makinig sila sa sinasabi ng Espiritu. So, reject na po dyan, okay? Yung mga nagpakilalang propeta at mga apostol, reject na po lahat yun. Ngayon, pag kinikilala kang pastor, patunayan mo na pastor ka, patunayan mo na bishop ka, patunayan mong evangelist ka, patunayan mong teacher ka, sapagkat they are or ye are predestinated in Christ. Ngayon, dito sa binanggit nito sa Scripture, sa binasa ng ating kapatid, puntahan muna natin yung sulat ni Haring David sa chapter 74, verse 9. Chapter 74, verse 9 ng Psalms. Or awit. Chapter 74, verse 9. Hindi namin nakikita ang aming mga tanda. Wala nang propeta pa. At wala mang sino man sa amin na makakaalam kung hanggang kailan. See? Yung crisis ng spiritual ngayon, pag pinag-uusapan ang 3.5 years, caught up in the air,
Hindi na alam ng mga tao kung paano ang sistema ng caught up in the air. Pag pinag-uusapan ang 1,000 years, the kingship time of Jesus Christ, hindi alam ng tao kung kailan mag-start. Ang coming of the Lord, kapag pinag-uusapan, hindi rin alam ng tao kung kailan darating. At ano ang mga gustong tanda na gustong malaman ng tao kung kailan bumalik ang Panginoon. Pag pinag-uusapan ang tribulation and great tribulation, yung pre-tribulation, ang tao hindi na alam kung tribulation ba ito o hindi. That is spiritual or destitution spiritual or spiritual crisis. So, anong nangyari sa bansa natin at sa iba't ibang bansa sa kasalukuyang panahon? Di ba kampi-kampihan? Ang bansa kakampihan ng isang bansa. Ang isang bansa kakampihan ng isang bansa. Pag pinag-uusapan ng Israel, ang Israel ay unang bayan ng Diyos. At yung Israel ay mula kay Jacob. Ano bang ginawa ni Jacob? Di ba si Jacob, dinaya niya ang kanyang tatay. By force ang galaw ni Jacob bago siya tumanggap ng basbas mula sa kanyang tatay. Kaya po lumabas ang dalawang klaseng Jerusalem. Ang isa mula sa alipin, ang isa mula sa Malaya. At itong mula sa Malaya, ito yung bababa. Ngayon, itong bababa ng New Jerusalem, hindi Old Jerusalem, kundi New Jerusalem. Ipinakita ng scripture dito sa kababasa na po ng ating kapatid. Sa English, chapter 74, verse 9. We see not our signs. There is no more any prophet. Sapagkat naisip nila, sino pang makapagtuturo paliwanag ng mga propeta at pinagpapatay na. Sa ating panahon, sa dami ng pastors, sa dami ng bishop sa ating panahon, bakit nagkaroon ng gera? Sino makapagpaliwanag sa ating panahon tungkol dito? Sapagkat marami na ngayon na mga tao hindi na kinikilala ang sabat ni Kristo, kundi ang sabat ng Jew. Ang sabi kanina sa scripture, pakinggan nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa churches, kailangan ng Espiritu marinig ng mga tao at mapakinggan ang sinasabi ng Espiritu. Ngayon, ang mana through Jesus Christ. Ibig sabihin, kung nilinaw ng Scripture through Jesus Christ, sa panahon natin, ang crisis na meron ng naganap sa panahon ng Old Testament, sa panahon natin, sapagkat si Kristo ay wala na sa physical na kalagayan, kundi sa spiritual. Ang crisis ngayon, kung paano sinabi sa chapter 74 verse 9 ang spiritual crisis, ganun na rin sa panahon natin. Kasi mostly sa mga tao ngayon, there are present mind inside in the church. Paglabas niya, wala na. Parang ang understanding lang ng tao during the time and every time of church service. After the service, borado na. And that is spiritual crisis. At yung crisis na yan, hindi yan makuha sa isang sindakan at takutan.
kundi ang pagpakababa na gagawin ng isang tao sa harapan ng Diyos sapagkat if you are predestinated in Christ as a Christ believers today, my and your obligations and every nations and every Christians today, wala nang makikitang gera. Sapagkat ngayon, ang tao natatakot na sa sinasabing Third World War. Kung ikaw nasa ibang bansa tinamaan ng ganong gera, ang iisipin mo, uwi ka sa family. Uwi ka sa family sapagkat ang family mo nasa isang bansa at iiwas ka na baka mamatay ka doon sa gera. Ipit ka doon. At ang problema, kung ikaw doon sa sitwasyon na yon, bagamat magkaroon ng kapayapaan after 2 weeks or 3 weeks, yung tumatakbo lang ang isang oras sa loob ng 60 seconds, kaya 60 minutes, pagka nainip ka at nakarinig ka ng mga pagsabog ng malalakas, siguro, kung nasa lugar ka ng Pilipinas, nasa bukid ka, wala namang gira, ang isipin mo, wala akong pakialam sa kanila. Magdungag ako ng kamote dito, mabuhay ako. Bahala sila magira doon. Kasi problema nga ng pamilya ko, problema pa ako sa kanila. Sometimes, ang isip ng mga Christians, mostly, hindi naman lahat, ganon. Walang pakialaman kanya-kanya. Itong malaking question. Sapagkat ang spiritual crisis, hindi siya maibigay ng sinumang leader ng mga churches para magkaroon ng abundant spiritual understanding or wisdom, kundi si Jesus Christ mismo magbibigay niyan. Hindi pwedeng by 10 years, 15 years sa ministry, okay na to. Tagal na ako sa ministry, hindi po ganon. Kaya in example sa Biblia, pag hindi kayo maging katulad ng sanggol, hindi kayo papasok sa karyan ng langit. Ngayon sa ating panahon, bibihira natin makita yan. Sapagkat ngayon, kalimitan po sa ating panahon kapag pastor na at leader na ng mga churches at may mga katungkulan na sa loob ng church, hindi na po basta-bastang ma-advisean. Hindi na nakikinig ng advice. So makikita mo kaagad yung destitution of the truth, yung spiritual destitution. Yung crisis ng spirit mo, nakikita mo kaagad yun. Ngayon, kung makita mo siya sa simpleng pananaw hanggang sa national, ibig sabihin, ganun nakalawak ngayon ang spiritual crisis. Kasi kung sa family, meron kang 10 family, ikaw lang naglilingkod sa Panginoon, bibihira po na hindi ka mapenetrate ng problema sa ginagawa ng siya. Because if we talk spiritual crisis, that is the kind of crisis na hindi mo i-compare sa crisis ng material. Iba ang crisis ng spiritual. Kaya dito ipinakita sa propesya ni Propeta Ezekiel. Tungkol din po dito sa Ezekiel chapter 7 verse 26. Ezekiel chapter 7 verse 26. Panglawan at sa panglawan ay darating at balita ay darating at sila'y magsisihanap ng pangsain Yan na. ngunit ang kautos ay mawawala sa sacerdote at ang palay mawawala sa Yan. mga matanda. Kasi nga, pumasok na yung destitution of the truth or spiritual destitution, yung crisis. Kahit matagal ka na sa ministry at marami ka nang na-memorize, pag nagkaroon ng crisis, unang naisip ng tao, marami naman akong pera. Bahala sila dyan, may naipon akong 1 billion, 2 billion. Mabubuhay ako, hindi ako mamamatay. Ayan na. Ngayon, itong predestinated in Christ, iba to. Iba to, sapagkat dito, malinaw yung scripture, pagdating sa
Matthew chapter 24 verse 6, ito po ang binigay ng scripture, no? Kaya mapapansin mo ang kaibahan ng mga uh, predestinated na nakinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Iba rin yung predestinated na hindi nakinig. Anong sabi ng chapter 24 verse 6? At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magdulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyayari datapot hindi pa ang wakas. Nagsimula pa lang. Hindi kailangan magdulumihanan ng isang Christians because we are predestinated in Christ. Now, if you're Muslims or Buddhists or out of a Christian belief, you need to accept Jesus Christ as Lord and Savior para matigil po ang pagiging matakutin at nagulumihanan ka sa bawat pangyayari at matigil yung salitang Third World War na yata. Sapagkat ngayon kapag gera sa isang lugar, ang isang bansa, kailangan magpadala siya ng sundalo, rescue, o di tulungan na hanggat madurog mo yung isang lugar. Pero yung bansang yun, hindi naman lahat puro kalaban yun. Sapagkat kung ang target sa isang landmark lang na lugar, ay kung ilang nakatira, yung pagsabog na yan, ang dami pong madadamay. Ang buhay ng isang tao, mahalaga sa Diyos. Therefore, si Kristo namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tayo hindi tagapagmana, magmana tayo sa pamamagitan niya. Sapagkat may binitawang pangako ang Diyos kay Abraham. Kaya pagdating sa time natin, yung katuparan ng 7th day, yung Sabbath, si Jesus Christ, pinapatrabaho ang tao ng 6 days. Ang mana, binigay ng Diyos na promise kay Abraham. Yung 6 days noon, 6 days din sa atin. Yung God was rest on the 7th day through Jesus Christ. Ganon din sa time natin. Kailan mangyari? After His death and resurrection, ibabalik ang lahat sa dati. So pag ibalik niya ang lahat sa dati, hindi na makikita yung destitution of truth, yung crisis ng spiritual. Ang problema ngayon, kanya-kanyang pagalingan, kanya-kanyang pasikatan. Ngunit itong implementasyon ng Christ Sabbath, ang ipinakita lang, ang day lang, hindi yung physical. Sapagkat kung nag-rest ang physical, mag-rest din ang spiritual. Sapagkat yung 7th day at saka yung first day of the week, magkasama yan. Sapagkat yung, tingnan nyo, yung 7th day, ang gumanap ang Diyos, spiritual. Yung first day of the week, yung resurrection of Jesus Christ, tingnan nyo, iyang namatay, yung the image of God. Yung na-resurrect, yung the image of God. Ibig sabihin, yung spiritual and physical, hindi pwedeng maghihiwalay yun. Pag hiniwalay ng tao ang katayuan ng Godhead, ang ipinakita pong aral dito sa binasa natin ngayon, ang crisis ng spiritual, ang mga tao ngayon naghahanap na kung sinong mga tagapagturo. Hindi na alam ang taong nangyayari ngayon sapagkat kung talinong pinag-uusapan, daming matatalino ngayon. Daming mga mahuhusay na tao. Pero pagdating sa spiritual crisis, para siyang ilaw ng Meralco. Pag nag-brown out, pag nag-shutdown, ganun kadilim yan. Kapa ang tao. Ano nangyari sa panahon natin? Nangyari sa panahon natin? Paano na tayo? Paano ang pagkain? Paano ang gasolina? Paano mabuhay ang... Kaya ang tao kanya-kanyang ipon, kanya-kanyang ipon, kanya-kanyang ipon. Yung naipon napunta sa ospital. Yung naipon ko saan nagpupunta. Parang wala lang.
Hindi ba nagtatanong ang mga tao, bakit nangyayari ito? Individually, magsuri ang tao. Either mga mayam at mahirap sapagkat dito po ipinakita ng Scripture na hindi malayo sa ating panahon yung katiyakan kung paano ngayon literal na napupuna po natin. Ang sabi kanina, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Colon. Why? Because we are predestinated in Christ. And you are the heirs by Christ. So doon pa lang ipinakita na dapat makita sa ating panahon at malaman natin sa ating panahon, either social media, maging sa mga churches, na tinitiyak natin na yung paglilingkod natin sa Diyos, yung God was rest on the seventh day, ang katuparan si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang katuparan that we are predestinated in Christ, kinakailangan nating sundan yung sinabi ng Marcos chapter 2 verse 7, ginawa ang Sabat para sa tao. Namatay ang Panginoon on the seventh day. After 3 days and 3 nights, ang Panginoon nabuhay na maguli. Ibig sabihin, namatay si Kristo on the seventh day, pinapaprove ng Holy Spirit na ito ay mabuhay after 3 days and 3 nights. Ngayon, if any churches today na nag-celebrate ng seventh day, ipoprove din niya na merong resurrection sa kanya na walang crisis na spiritual sa buhay niya. Pero kung pinili lang niya ang paglilingkod sa Diyos sa gusto niyang mangyayari, anumang nagaganap, ibig sabihin, walang spiritual na revelation and there is spiritual crisis. So pag pumasok ng spiritual crisis, daig pa yung COVID. Actually, kasi ang COVID-19, ang kinatakutan ng iba, walang makain. Pero nagsitabaan ng mga tao kasi po nasa bahay lang, kain, tulog. Pero ang inisip ng iba, hindi makapagnegosyo, hindi na makapagbiyahe sapagkat bawal. At pwedeng anytime mahawa sa sakit at mamamatay. That is economic crisis and physical crisis. Pero walang pwedeng itumbas sa spiritual crisis. Kasi ngayon po, pag sinabing spiritual crisis, hindi na alam ng tao ang direksyon sa sinasabi niya. Parang hindi alam ng tao na ang tao 120 lang ng edad. Pinakita ng scripture, sabi ni Judas, bakit nyo pinagsayaan yung pabango? Eh, sana pinagbenta niya para ibigay sa mga may hirap. Di ba concern? Pero sabi ng Panginoon, hayaan mo. Hayaan mong babaeng yan. Hayaan mo siya. Sapagkat ang mga nahihirap, lagi niyong kasama. Kanina, binasa ng scripture, naghahanap sila ng propeta makapagpaliwanag sa panahon nila. At sa ating panahon, sinong makapagsasabi sapagkat ang Israel mula kay Jacob, na itong Jacob ay hindi nakakuha ng basbas sa kanyang tatay kung hindi niya ginulangan ang kanyang magulang. Yes, we are as sinners before as a Gentile, but through Jesus Christ. Yung crisis ng spiritual ngayon, pasidhihan na po ng pasidhihan. Actually, para sa akin, cancerous na ngayon ang spiritual crisis. Kasi pag iniisip mo, pag pinaplano mo purely in favor of spiritual, mapapansin mo kung sino yung disagree. Nakakalungkot yun. Sapagkat ang espiritu, walang laman, walang buto. Kapag merong nag-disagree, mapapansin mo ang kalungkutan ng banal na espiritu. Anong habol ng tao? Makabili ng kotse, apartment, magpundar ng maraming property. After all, iiwan mo rin yun. Yes.
Walang problema sa merong property. Walang problema sa merong kayamanan. Ang problema kung ito ay hindi nakadesign sa plano ng Diyos. Because if you are predestinated in Christ, kailangan nakadesign yan sa lahat sa plano ng Diyos, hindi iyo, hindi akin, hindi plano ng sino man. Kailangan nakadesign yan sa plano ng Diyos, hindi po pwede na ihiwalay siya sa design ng Diyos. Ngayon, anong sabi ng scripture sa Marcos chapter 6 verse 50? For they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said unto them, basahin mo sa Tagalog, chapter 6 verse 50. Chapter 6 verse 50. Sapagkat nakita siya nilang lahat at nangagulumihanan, datapwat pagdakay nagsalita siya sa kanila at sa kanila ay sinabi, laksan ninyo ang inyong loob, kolom, ako nga, huwag kayong mga takot. So, sino itong nagulumihanan sa nangyayari sa Iran, sa Israel, sa Palestine? May tiwala din sa Diyos yun. May pagkaalam din tungkol sa Diyos yung mga taong yun. Kaya lang, crisis ang pumasok sa mga taong yun. Sapagkat ang sabi ng Scripture, ang nakakahawa, yung galing sa puso na lumalabas sa bibig. Si Christ, bago siya nag-ministry, kahit mag-ministry na siya after 30 years, yan po ang pinakamalaking example sa panahon natin as a predestinated in Christ. Hindi lumalabas sa bibig niya na si Mary nahirapan magsaing sa pananghalian. Yung tatay niya bilang karpintero, konti lang ang kita. Wala kang mabasa sa scripture niyan. Kaya sa panahon natin, if you are predestinated in Christ, stop. Tumigil tayo sa ganon sapagkat every time na meron ang tao, lalo na sa mga Christians, na siya ay nagsalita ng mga salitang katulad ng nagulumihanan, papasok po ang spiritual crisis. Hindi alam ng tao. Sapagkat yung pag-deny, tingnan nyo ng mga apostol, bago pumasok, dumating ang Pentecostes tungkol sa Panginoon. Every time na ang tao nagulumihanan, pag-deny po yan spiritually sa katotohanan ng Diyos as a predestinated in Christ. Kasi pag binasa nyo po ang scripture, ang Biblia, as a predestinated in Christ, malinaw ang scripture. Hindi pinag-uusapan ang sasaingin, ang kakainin, ang bayarin. Ang pinag-uusapan, yung matupad, yung utos ng Diyos sapagkat yung 7th day spiritual, ang katuparan, yung literal niya, ang Panginoon. After 3 days and 3 nights, nabuhay ang Panginoon. Ibig sabihin, ang church kapag namatay doon sa sitwasyon ng traditions of man, ipoprove niya na talagang nabuhay siya as a predestinated in Christ at wala sa kanya ang spiritual crisis. Tanong, anong university ang magbigay ng spirit understanding, spiritual understanding? Anong university? Wala. Saan nating, sino ang professor ang magtuturo sa ating panahon para mag-study tungkol sa spiritual understanding? Wala. Kaya ang Panginoon, nagtayo siya ng isang templo na ipinakita po doon sa 16-18. Balikan natin sa Tagalog.
16:18 ng Mateo. 16:18 ng Mateo. Sinasabi ko naman sa iyo, Hmm. na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hmm. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisita na laban sa kanya. Ano ba yung Hades? Kamatayan, kahirapan, kakulangan, karamdaman, kasalatan. Hades yun eh. Ang itatayo ng Panginoon, hindi ito matatamaan ng Hades. Ang iglesyang itatayo ng Diyos, hindi matatamaan ng Hades. Ngayon, kung anong bansa ngayon tinatamaan ng Hades, hindi dapat magulamihanan. Yung mga predestinated in Christ. Pero kung hindi natupad ng tao, yung katuparan ng seventh day at yung katuparan ng resurrection, kapag hindi naganap ng isang tao, there is spiritual crisis are happen individually or grouply na nagaganap. Pinaliwanag po ng ating Apostol Pablo sa Romans chapter 9 verse 11. Pag-prove doon sa mga nakatakda na before the foundation of the earth. Pag sinabing before the foundation of the earth, if you are a Christian, sabihin natin we are proud because ang Diyos nagtakda, nagpili sa atin before the foundation. Kaya lang, kailangan mong ihanda ang iyong sarili sapagkat dadaan ka sa matinding pagsubok. Pero pag dumaan ka, dahil promise ng Diyos yan, tinakda ka, wala kang dapat katakutan dyan. 9:11 ng Romans. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinapanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahiran na hindi sa mga gawa. Yes. Itong nakakatakot mga kapatid kay Kristo eh. Kaya sabi ko sa madalas kong pinaliwanag, hindi papayagan ng Diyos ang isang lingkod niya na mamatay sa kanser. Sapagkat walang nakakaalam, sanggol pa lang, paglaki niya, kung ano ang destination ng tao liban at nakakaalam ay Diyos. Kapag kinikriticize mo ang taong yon, kapag ginawan mo na ng hindi nakalugod sa Diyos yung taong yon, at ginawan mo ng isang pasya ang taong yon, na inisip nyo na ma-destroy ang isang tao, ang kalaban niya Diyos. Sapagkat kinalaban niya ang destination ng isang tao na bigay ng Diyos. Na itong taong ito ay predestinated in Christ. So, sinong nakakalam na magiging servant siya ng Panginoon someday? Ngayon, tinanggihan ito ng taong ito. Nilayuan ito ng taong ito. Kinikriticize ito ng mga taong ito. Sinong nakakaalam na itong taong ito ay predestinated in Christ? Na ang nagtakda, hindi si Apostol Pablo, hindi ako kundi Diyos. Ang nagtakda, hindi tayo kundi Diyos. Magsama-sama sa paglingkod hindi Diyos. Therefore, yung mana, ituturo, ipapaliwanag kung ano ang mga dokumento na dapat taglay ng bawat isa bilang requirement na siya ay kabilang doon na bilang tagapagmana doon sa pinangako ng Diyos sa kay Abraham. Ano bang karakter ni Abraham? Masunurin o be first. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng Diyos, sunod si Abraham. Hindi pwede tayong makiusap na, Lord, pwede bang wag na lang to? Anak ko to eh. Bigay mo sa akin yan, handog mo. Pinahiga niya si Isaac, saksakin na eh. Sabi sa scripture, pinahiga na sa kahoy para sunugin na. Wala siyang magawa, kahit mahal sa buhay mo yan. Pag sinabi ng Diyos, hindi ka pwedeng mag-react.
Sapagkat ang promise niya, itong bata, sanggol pa lang, kapag siya ay predestinated in Christ, wala kang pakialam kung anong magiging future niyan. May plano ang Diyos diyan. At tayo naman ngayong matured sa pananampalataya, titiyakin natin na tayo ay, alam natin na tayo ay predestinated. Sapagkat yung promise ng Diyos doon kay Abraham, nang sinabi ng Diyos, sunod si Abraham, wala siyang reklamo, wala siyang request. Kung meron man, hindi siyang nasunod, Diyos pa rin. Sa madaling sabi, pag pinag-uusapan ng pananampalataya, ang pananampalataya ko, hindi ko pwedeng ibigay sa iba. At yung pananampalataya ng iba, hindi pwedeng ibigay sa akin. Kanya-kanya tayong pananampalataya sa Diyos. Kung anong pananalig mo sa Diyos, that is your destiny. Kung anong pananampalataya ko sa Diyos, that is my destiny. Kung ang blessing ng Panginoon doon sa mga predestinated in Christ at tagapagmana ayon sa pangako at tinupad niya yung death and resurrection ni Jesus Christ, eh, mana niya yun. Hindi ako pwedeng mag-react kung ako ay hindi tagapagmana sapagkat hindi ko na-accomplish yung itinakda ng Diyos na dapat gampanan. Because He is our ruler of all things, Creator and Almighty God. Ngayon, kung ikaw isang milyonaryo, lahat ng anak mo may pera na sa bangko, meron ng kanya-kanyang bahay ang mga anak mo, matanda ka na, I hope 60 ka na, at nakaupo ka sa isang wheelchair. Kung sa Bisaya, paakin-akin ka sa isang lugar, nag-isip ka, dami mo ng pera, hindi na ako maghirap. Meron na akong underground, meron na akong mga kayamanan, may mga tauhan na ako. Mamatay na lang ako. Wala akong problema sa aking pamilya. Kumusta ang iyong eternal life? Sa Biblia, di pinag-uusapan na kapag mayaman ka, eternal life ang pasok mo. Dito, si Lazaro, isang pulubi, yan ang nirecognize ng Diyos na namuhay na ayon sa katuwiran ng Diyos. Ang mayaman. Ibig sabihin, dito sa pagtatalakay natin ito, sa maikling oras, pinakita dito na kaharian laban sa kaharian. Bansa laban sa bansa. So pag sinabing bansa, may presidente, may mga batas na umiiral, at may ilang community na nasasakupan ng government. Kalimitang napiktuhan yung community. Sapagkat itong mga leader, mga bilyonaryo yan. Ngayon, hindi kasalanan ng isang mahirap na naging mahirap siya. Hindi rin kasalanan ng isang mayaman na naging mayaman siya. Pero ang makita mo sa isang bansa, kung bakit nagkaroon ng war, agawan ng territory, there is a criminality, anumang mga laban sa batas, yan ay maging kalaban ng isang gobyerno. Kapag pinairal ng isang gobyerno ang itinakda ng batas, at kapag hindi kaya ng isang leader, ngayon mapapansin natin, ang buong mundo, meron na pong tinatawag na association. Kapag ang isang bansa ay hindi po ipaiiral ang tamang pagpapairal, iko-correct ng isang bansa. Ayaw ko lang sabihin kung anong bansa. Subalit, ipinakita dito na hindi pa ang wakas kundi nagsisimula pa lang. Ngayon, kung mag-compute ka ng 5, 10, 15 years from now, or 20, 30 years, buhay pa kaya tayo? Sabihin natin hindi na. Ngayon, anong gagawin ng tao ngayon sa panahon ngayon na kanyang paglilingkod sa Diyos? Titiyakin niya kung talaga siya ay predestinated in Christ. Sapagkat ang future, hindi tayong magbibigay ng future Diyos. Lahat ng mayayabang ngayon, mapagmataas, ibabagsak na ng Diyos yan. Sapagkat dito, sa kanyang last day, sa kingship time niya, ang
spiritual crisis, makikita na natin ngayon sa panahon natin kung paano na umiiral ang spiritual crisis ngayon. Mahirap siya kung sa salitang Tagalog, mahirap na siya ngayon ipairalin. Kasi ang hinahanap ng tao ngayon, ang isusubo sa bibig. Siguro, para sa akin, kahit may lupa ka at may pananim ka, kung yung taong yun ay spiritual crisis, wala din yun. Ano yun yun, nakahiga ka sa pera, nakahiga ka sa ginto, at maraming sako-sakong bigas. Pero ang puso't isip mo, dry. Sapagkat may mga dry places na itinatawag sa Biblia. Sinabing dry places, katulad siya ng isang harden na walang dilig ng mahabang panahon. Makikita mo nakatayo ang tanim pero tuyo. Why? Sapagkat sa panahon natin, ang mag-aliw lang na sa atin sa ating panahon, sa panahon ng crisis, sa panahon ng dryness, walang ibang banal na espiritu. Ngayon, paano mo mabigyan ng kaluwalhatian ng banal na espiritu? Ikaw ngayon ang tutupad sa 70, ikaw rin ang mabuhay na maguli sapagkat may promise ang Diyos sa Revelation chapter 20 verse 6. Mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay ng maguli. Pag pinili mo yon, alin man doon, hindi mo sinusunod ang Diyos, there is a crisis of spiritual calm. Yung pwede lang iiyak nyo sa Diyos yan. Those churches na hindi sumgawanap ng Sabat. Those churches na nag-celebrate ng first day of the week, hindi tama ang celebration. Iyak nyo sa Diyos yan kasi po, hindi po basta-basta ang pag-welcome ng banal na espiritu. Ngayon, sa pagtiyak ni Propeta Amos sa kanyang panahon, sapagkat ang last days sa time natin, bago nangyari sa ating panahon, meron nangyari sa unang panahon. Amos chapter 8, verse 11. Amen. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapatapit ng tutom sa kapatid. Hindi kagutom sa tinapay, mauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. See? Malinaw. Anong sabi ng Mateo 4:4? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namamatawi sa bibig ng Diyos. Ngunit, binanggit ng propeta, hindi lang sa tinapay na nagugutom ang tao, kundi sa salita ng Diyos ngayon yan. Dito sa panahon natin nagaganap yan. Yung gutom ngayon sa spiritual. Sapagkat merong body, soul, and spirit. Ang pagkain ng ating soul, yung pagganap ng tama sa pisikal. Ang pagkahayag ng Diyos spiritual, yung pagganap ng tama by physical. Therefore, ang physical magpahinga sa 7th day. Ang physical mabuhay din sa first day of the week. Na yung physical na katawan makikita ngayon sa church, na ang church ngayon pinanahalan ng Espiritu ni Kristo, na yung pinanahalan ng Espiritu ni Kristo, na buhay din at mawala sa kanya yung spiritual crisis. Hindi pinag-uusapan wala kang masaing, wala kang makain. Pinag-uusapan kapag ang tao ay nabubuhay doon sa salita ng Diyos at walang crisis sa kanya spiritual, magugulat ka lang. Bawat lumalabas sa bibig ng isang tao, puro kasaganaan. At hindi pag-criticize sa ibang mga churches, hindi pagsasabing kami ang tama, sila ang mali, kundi ang pagsasabi ng katotohanan, anong kulang ng mga churches ngayon. Wala ng Sabat, wala ng eksaktong design sa first day of the week. Para kanino yon? Hindi makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yan binasa kanina sa scripture. Okay, balikan natin. Ephesians chapter 1 verse 6. Verse 6. Chapter 1 verse 6 ng Episo. Ipupuri ang kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Sa atin ay ipinagkaloob na masaganan sa minamahal. Yes. Sa ikapupuri
ng kaluwalhatian. Sabihin, ang trabaho ng mga predestinated in Christ, okay, pinanganak siya from 1 year old up to 30, 40, 50, and they are baptized in the name of Jesus Christ. Na-recognize niya, uy, lingkod pala ako ng Diyos. Ako pala ay predestinated in Christ. So, ingat ka. Ingat na tayo. Kasi predestinated na tayo ng Panginoon. Ito yung promise ng Diyos. Ito yung gustong gawin ng Panginoon. Na ang gagawin niya, to give glory and honor unto the Lord. Yan ang talang kanyang service na sa Panginoon. Hindi na pinag-uusapan yung pagkain pag-inom sapagkat God will provide na nga eh. O, bakit pinoproblema natin mga senior, mga kailangan? Eh talaga problema yan, pastor. O, mapapansin natin, okay, 60 ka na, nag-claim ka na, hindi pa. 62, 65, hindi pa rin nakapag-claim. Wala pa rin process. Hanggang ngayon, hindi pa nakatanggap. Anong nangyari? Ang batas ng dyan. O, sisihin natin ng gobyerno, hindi. There is something wrong. Those Christians today, there is something wrong. Ngayon, pag pinag-uusapan ng isang missile, magkano ang presyo? 100,000? Hindi. Pero pasabugin mo na boom. 1,000,000, boom, sunog. 2,000,000, 3,000,000. Ay kung 100 missile sa isang araw, di 100,000,000. Araw-araw, isang buwan ng gera. Tapos tayo, nagsisinop, 10 centavos, 25 centavos, 100, ipon ng ipon, ipon ng ipon. Pag nabawasan pa ng 100, gira na sa tahanan. O, ikaw yata nagano, ikaw yata nagnakaw, ikaw yata nagano. Eh, bakit mo inipon yon? Eh, kasi inipon ko para may pera. O, ano nangyari? Saan napunta? Ipon ng ipon. Saan napunta yung ipon? There is something wrong spiritual. Di biro po yan sapagkat if we talk separations, exclusively, strongly, pinapagawa talaga ng Diyos yan. Kaya ako, sa sarili ko, as a servants of the Lord, hindi ko pinipilit ang aking mga kapatid. Minsan, kamag-anak. Pero minsan, may kamag-anak akong inano, pero may problema. At ang Diyos, gumagawa siya ng paraan. Sinasabay niya sa problema. At yung problema, mapapansin mo, na pinahintulot ng Diyos yung sitwasyon, even your best friend, relatives, may way siya para mabuksan. Yan sabi ng brother ko, direct to God na ako. Hindi ko bakit. Wala. Yung mga naglilingkod sa Panginoon, wala namang patotoo. Sisimba nga ng linggo, wala namang patotoo. Wala akong sinabi sa kanya. Siya nakadiscover. Sabi niya, birthday ko ngayon, punta ka. Para ipag-pray mo yung pagkain. Wala naman akong sinabi sa kanya. Ibig sabihin, ang calling ng Diyos as predestinated in Christ, pag i-prove ng Diyos sa'yo, i-prove mo na. At hayaan mo yung tao nakakita sa'yo, mag-observe sa'yo, talagang nabago ka. Kusa na lang yun. At ang kalagayan ng isang predestinated in Christ, yung buhay sa'yo ang spiritual. Kahit sasabihin mong memorize ng Biblia, magaling ka sa Bible. Pero ang pag-uugali naman, hindi naman nakikita. Pag sinabing separation, totally. Kahit kapatid mo yan, distansyahan mo na. Kasi pag sinabing cancerous yung sakit, pag nahawaan ka dyan, yung crisis spiritual, papasok yun. Hindi mo na malaman. Kaya ang mangyayari. Bakit nangyari ito? Ano to? Ano ibig sabihin nito? Sisimba naman sa Panginoon. There is something wrong. Sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa lugar na to. Sabi ng Diyos kay Lot, umalis kayo sa lugar na to.
huwag lumingon. Ang asawa ni Lot, lumingon. Ang nangyari sa asawa ni Lot, naging haliging asin. Iwan ko lang kung asin na yan kumalat. Kasi ang asin ngayon, pag tinimpla mo sa lutuin, sumasarap. Yung katong asin sa asawa ni Lot kung may lasa yung asin na yun. Sabi ng Diyos, huwag lumingon. Yung magulimehanan kasi sa bagay, paglingon yun. Sabi ng Diyos, pasimula lang mangyayari. Ay, yung edad natin, lalo na sa mga 60, no? Mag-start ka ng 60. Wala ka ng time dyan para mag-iisip ka na kung anong bagay. Kailangan mo na i-realign mo na yung sarili as a predestinated in Christ. Ano ba itong church namin? May Sabbath? Wala. May Sabbath eh. Sabi sa scripture. So paano? Anong araw ang Sabbath? So magsusuri tayo. Nandyan na yung social media po. May mga nagtuturo, libre. Ito bang Panginoon na larawan ng Diyos na buhay ba na maguli? May 3 days and 3 nights ba sa Biblia? Meron. Anong araw siya na buhay? May mga social media na magtatanong tayo. Ibibigay ngayon ng Diyos sa mga predestinated in Christ. Sapagkat pag predestinated in Christ, isang tao, may Sabat ka at saka first day of the week. Sapagkat pag sinabing predestinated, before the foundation of the earth, itinakda na yung mga taong ito. Tulad ko, tulad nating mga Krisyano. So pag hindi ka nagsabat ng 7th day, hindi ka nag-celebrate ng first day of the week, there is something wrong. Mahirap sabihin you are not a predestinated in Christ. Pero pag predestinated in Christ, you are baptized in the name of Jesus Christ, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Oh. Ngayon kay asawa mo yan, pinsan mo yan, makipag-close ka pa ba? Basta maghiwalay na lang kami kasi hindi pala, predestinated. Ba't di mo maakay? Ay, there is something wrong. May spiritual crisis na nangyayari. Grabe yung spiritual crisis. Cancerous na ngayon sa panahon natin. Tulad nga lang yan, pag natulog ka, may kumalabog lang na pusa, gising ka. Kaya ba natin magdamag na walang tulog dahil sa ingay ng kapitbahay? Siguro magdedemanda na kayo sa barangay. Now, if we took total rest, hindi lang sa cemetery na nandoon ang tao sa 6 feet below, kundi trouble, crisis, famine, ano man yun, you are rest. Kahit nakaupo ka lang sa isang upuan, you are rest. So, sino nakakaalam? Sapagkat ang theory ng mga science, in 5 minutes na nakaidlip ka, equivalent by 24 hours. Equivalent by 24 hours. Ngayon sa time natin, pag ipairal mo, mayamang ka, may pera ka, nasa subdivision ka, matapang ka, di pagbintangan mo na yung mga addict dyan, mga criminal dyan, mga drug pusher dyan, di demanda mo na, ano mo na. Ay bawal yan sa President Christ. Bakit bawal? Pinagkait ba ng Diyos ang batas? Hindi. Mostly, ang mga nagre-react mga Christians, sa Facebook, ang mga nag-comment mostly mga Christians, away-away ang mga Christians, kampi doon ng isa, kampi dito, kampi dito, kampi doon. Pag tinanong mo, Christian po kayo, opo. Pag Christian, predestinated in Christ. Pag predestinated in Christ, hindi sa kanila makita yung spiritual crisis. Dito, ipinakita sa scripture,
Sa Ephesians chapter 3 verse 11. Ito pong pagkasabi ni Apostol Pablo. Ganda. Praise God. Ayon sa panukalang walang hanggan na pinanukala kay Kristo. Yes. Sa Panginoon natin. Hallelujah. Pinanukala kay Jesus Christ na siyang Lord natin. So sa Marcos chapter 6 verse 50, for they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them and said unto them, be of good cheer, it is I, be not afraid. Sa Tagalog, Marcos chapter 6 verse 50. Chapter 6 verse 50. Hallelujah. Sapagkat nakita siya nilang lahat at nangangulimihan. None. Pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Why? Because according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Oh. Hindi siya magulumihanan, hindi siya matatakot kahit sa pangyayaring nangyayari ngayon, bansa laban sa bansa. Because of our Lord Jesus Christ, because he or she are predestinated in Christ. Pag predestinated in Christ siya, nag-rest siya ng 7th day at nag-celebrate siya ng perfect resurrection ni Jesus Christ. Hindi lang sa araw na binigay, kundi yung kanyang physical, maging ang kanyang spiritual. Yan ang full total rest. Kaya merong promise on Diyos na promised land magmula sa Egypt, Red Sea, Wilderland, and then promised land. Ngayon tayo, sa panahon natin, kiniklaim, tayo ay nasa promised land. Ang bansang Pilipinas ay katulad ng promised land. O, sinasabing mayaman ang bansang Pilipinas. Ngayon, ang tanong, lahat bang nakatira sa bansang Pilipinas tagapagmana? Ang sagot ng lahat, yes, kasi we are Christians. Now, if you are a Christians, ibig sabihin, you are predestinated in Christ as a Christian. Itong